Nisi, fight your battles. Yes, Lord. Over Nisi, fight your battles. Oh yes. Over Nisi, fight your battles. Over Jireh, meet your needs. Over Rapha, meet your body. Over Shalom, meet your needs. Over Nisi, fight
ng Diyos, tapos magtatanong ka sa Kanya, ano yung unang-unang itatanong? Tapos parang pinost yung video, inosenten ako sa tanong sa question interview. Tama bang tatanong? Huwag mo nang hanggang may chance ka makita ang Diyos, si Lord. Sabi nung babae, ano yung unang tatanong? Nakapost ako na sa video, na ko muna. Ano? Parang napaisip ako ng ilang minuto, pero wala akong maisip na itatanong sa Panginoon. Parang sabi ko, gusto ko lang magpasalamat. Wala akong ibang tanong. Kahit sa buhay. Siguro, depende sa sitwasyon natin kung may tayong problema mabigat. Siguro yun yung sitwasyon na hindi natin tatanong natin sa bakit nangyayari? Bakit may ganitong sitwasyon? Nabuburi naman kami. Bakit ganito kami doon? Siguro may mga ganong pagkakataon sa buhay natin. Yung mga question natin. Para sa pagpapatuloy ng video, sabi nung lalaki, gusto ko maging honest sa'yo. Wala akong question. Kasi sa likod ng mga wise natin sa Panginoon, pero ibig sabihin, ibabalik lang din niya sa atin yung tanong, na why? Who hurt you? Kapag nagtanong tayo sa Kanya, who hurt you? Yung karamdaman mo ba? Yung sino man na nanakit sa'yo? Magtatanong ulit tayo sa Kanya pag mabigat ng sitwasyon. Who helped you? Diba? Sino tumulong sa'yo? Who helped you? And what healed you? Wala nang iba kundi siya. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, what does it mean na parang maging sentro ng buhay natin? It means you acknowledge Jesus as the ultimate authority in your life. Na para bang kapag siya yung sentro, wala ka ng ibang question. Wala na tayong ibang hahanapin. Wala na tayong dapat ipangamba. Kung siya ang tunay na sentro, kapatid, sa pagpupuri natin sa hapong ito, and be in the center of our praises and worship. Sa hapong ito, sa lahat ng mga sumbong natin, sa lahat ng mga katanungan natin sa buhay, sa lahat ng mga kahirapan natin, maging sentro ang Panginoon palagi. Kaya mo kapatid sa oras na ito, kung may ibang sentro, may ibang nagmamaneho ng buhay mo, kung ikaw patuloy nagmamaneho ito, kung ikaw patuloy na may plano dito, hayaan mo na sa oras na ito, bitawan ito panandalian. At hayaan mo kumilos ang Panginoon sa hapong ito. Ang maging sa oras na ito, hayaan mo ang Panginoon na siya ang humawak. Ng bawat papuri, ng bawat mga sumbong, ng bawat hinanakit. Ng bawat sitwasyon, ng bawat sakit, ng bawat mga luha, ng bawat hirap, o anumang karamdaman na meron tayo. Just praise Him and thank Him. Glorify His name, trusting the name of the Lord. Just be the same. Kaya mo Lord na ikaw mag-isentro ng aming buhay sa sandaling ito. Kaya mo kapatid, patuloy at hindi bibitawan ng Panginoon ang pag-aapit sa manibela mo kapatid. Sa manibela ng iyong buhay. Kaya mo na Panginoon, patuloy ka magtiwala sa Kanya. Patuloy ka magpuri sa Kanya. Patuloy ka magpasalamat. Thank you, Lord. Praise you, thank you, power, the peace, the love. Thank you, Lord. Jesus, be the center of it all. Jesus, at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus.